Though I could be better than I've ever been, got friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today. Good morning mga palangga, good morning. Kagigising ko lang mga palangga. Pero nandito na ako sa aking garden. Kumain na rin ako na aking breakfast. Tapos, sinecheck ko yung garden ko mga palangga for the last day. Kasi, bukas, aalis na tayo. Pupunta na tayo ng Pilipinas mga palangga. Tapos, wait lang. Yung ano ko dito, yung pechay ko dito na nasa balde mga palangga. Parang hindi naman diniligan ni Arto. Uy, kahapon. Ayan, oh. Tingnan ninyo, ha. Namamaga pa yung mukha ko mga palangga kasi kagigising ko lang. Ayan, eto oh, parang hindi naman to diligan kasi wala na akong space mga palangga. Wala na kasi akong space kahapon kaya dyan ko na sila nilagay. Ayan, so kukuha tayo ng tubig doon sa loob kasi wala akong tubig dito. Yung tubig doon oh, nasa yung gripo namin hindi nakabukas, nakasara siya. Tapos yung mais mga palangga, parang feeling ko hindi siya ano, tawag nito ay, yung ano, sabi ng mama ko baka ano daw na mais ito, yung luo na ba? Anong luo nga sa Tagalog? Yung hindi na siya mabuhay, lumang mais na siguro. Ganyan. So ano, pag ano na lang natin, pagdating natin dito sa Finland, kuha ako ng mais doon na, meron daw sila mama na mais doon na ano, na binhi. Dalhin natin dito sa Pilipinas. Dalhin natin dito sa Finland. Tapos yun ang itanim ko. Hindi pa naman late mga palangga eh. Kasi 3 months naman yung mais. Maka ano pa yan sila. Makapagbunga. Ayan, dito tayo kukuha ng tubig sa ano, dito sa aming shower room. Yan. Kuha tayo ng tubig. Ilagay ko doon sa ano, sa pechay. Yun. Paano ba to? Hala, hindi na matanggal. Ah! Uy! Hindi na siya matanggal mga palangga. Wait lang. Yun. Ayan. Kunin natin to. Ano, ang gagawin ko lang ngayon mga palangga is ano, bisitahin ko lang yung garden ko tapos tawag nito eh, mag-ano ako ng bagahe ko ulit mga palangga. Mag-ayos ulit ako ng bagahe ko kasi ano, hindi tama yung luggage ko mga palangga. Wala siyang masyadong space. Tsaka baka mamaya eh sumabog yun. Tapos meron pa kasi akong mga ilalagay na iba. Kunti lang naman yung idadagdag ko doon mga palangga. Kaya hindi na talaga siya magkasya kasi sobrang ano, sobrang higpit. Kaya papalitan ko siya. Kasi kailangan kong dalhin yung mga natira kong ano eh, yung mga hindi ko pa nailagay doon. Kailangan ko siyang ilagay doon sa loob ng ano ko, ng check and luggage. Ayan, dito didiligan natin yung ating ano, yung ating pechay. Ang ganda ng panahon ngayon mga palangga. Alam niyo ba, 23 degree ngayon. Super warm dito sa labas. Baka pagdating ko sa ano, sa galing Pilipinas, itong mga pechay na to, ano na, malalago na. May maano na tayo, may masigang, masabaw. Mga palangga, papasok na ako doon sa loob kasi iayos ko na yung aking ano mga palangga, yung aking malita para matapos na. Kasi bukas maaga pa kami ni Arto aalis, siguro mga 10
Mga 10 kami ng umaga aalis dito sa bahay. Kaya ayusin ko na yun ngayon mga palangga kasi yung oras na mag-11 na pala. Nawili ako dun, panood ng, tinitingnan ko lang yung yung mga tulips ko. Nawili ako dun sa labas. Ayan, dito na tayo. Siguro ko muna, laban ko muna yung sapatos ko na isusuot ko bukas. Anong sapatos ba yung isusuot ko bukas? Maghahanap pa ako mga palangga. Ay, wala. Ang dami ko pa palang aayusin mga palangga. Alam niyo, parang ngayon lang ako na shock ba na alam niyo yung before, hindi ako malungkot mga palangga na aalis ako. Sobrang saya ko na aalis ako. Pero ngayon parang na-feel ko na yung sobrang lungkot kasi si Arto may iwan siya dito mga palangga, kaya nasasad ako. Ngayon ko palang na-feel yung last na week na lang na para mag-flight ako, doon ko palang na-feel mga palangga na naisip ko ba na nalulungkot ako na maiwan dito si Arto. Yung iniisip ko kung anong mapifeel niya, yung papasok siya dito sa bahay, wala yung maghihintay sa kanya, yung ganon, parang ganon ba, yung ganon, kasi parang nagsama kami ni Arto, almost 2 years na mga palangga. Tapos, ngayon pa lang kami maghihiwalay ng 3 linggo. Di ba parang OA? Pero, hindi, kasi, feel ko talaga mga palangga. Nalulungkot talaga ako. As in. Tingnan nyo pala yung kamuti ko na mga palangga, oh. Ayan, oh. Ayan. Nagtubo na naman siya. Ngayon, ngayong summer na talaga natin siya nilagay, no? Ayan, nagtubo na rin siya. Kaso, yung kanyang, mga palangga, yung kanyang, tawag nito, suhi, yan? Sungil, basta. Yung ganyan, yung mga palangga, siya, naputol siya kasi, dito siya nakalagay sa baso, yung isang baso doon, nakalagay siya sa baso, tapos yung pagtanggal kong ganon, pagbunot kong ganon, nadala yung kanyang, yun? Yan. Nadala yung kanyang dalawa talaga yung natanggal mga palangga. Sayang. Pero okay lang yan. Dadami pa naman yan sila. Pagbalik ko baka malago na to sila. Ayan. Ayusin natin. Sabi ko kay Arto, hayaan niya lang dito. Tapos, palit-palitan niya lang ng tubig yung aking kamuti. Ilipat ko na ito siya dito para may space sila mga palangga. Ayan. Diba? Para pagdating ko, pagka lumaki na yung niya, ilipat ko na yan sila dyan para meron na tayong kamuti tops mga palangga, no? Ayan. So, yun na nga yung sabi ko. First time namin maghihiwalay ni Arto ng matagal. Kaya, kanina umaga mga palangga, alam nyo, nung mga nakaraang buwan, linggo, napifeel niya na malungkot siya, iniisip niya lagi, ganyan. Tuwing gabi, sinasabi niya sa akin na malungkot daw siya kasi aalis ako, wag na lang daw akong umalis, ganyan. Sinasabi ko sa kanya, babalik naman ako. Pero ngayong mga last week na mga palangga bago ako mag-flight, ako na yung, baliktad na, ako na naman yung nalulungkot, siya na naman yung nagko-comfort sa akin ngayon. Parang, ang hirap-hirap mga palangga. Ito na yung mga gamit ko mga palangga, Siguro pag alis ko mga palangga, hindi ako mag-shoes. Ganito lang yung gagamitin ko. Kasi gusto ko yung comfortable lang yung paa ko. Lalo na sa airplane. Gusto ko yung sa airplane, kung sa airplane ka kasi mga palangga, gusto mo yung sapatos mo. Ayun ko yung sa iba ha. Pero ako kasi, pag nasa aeroplano ako, lalo na pag long flight, tulad nung nag-flight kami ni Arto, tinatanggal ko yung sapatos ko. Kaya sabi ko, ganyan na lang isuot ko pagka alis ko. Para hindi na ako magtanggal-tanggal lang shoes. Para comfortable lang ba. Tsaka mainit naman, 'di ba, mga palangga pagdating natin sa Pilipinas. Mainit naman siya, so okay lang 'yan. Ngayon, ito yung ating mga dadalhin. Yan, bumili ako ng bago ko na namang socks. Alam niyo mga palangga, dito sa bahay. Ang dami-dami kong medyas. Siguro mga nasa 20, 30 pairs na yun. Yung mga socks ko. Pero bumili ako ng bago. Ayan, ito yung gagamitin natin para sa Pilipinas.
Tapos, syempre, dadalhin ko rin pala tong aking work ID para ano, ayoko kasi ng mga palangga kasi kasi mga palangga pag sa airport sa Pilipinas, parang masyado akong nag-a-advance thinking. Kasi baka may hanapan ako, may working ID ka ba? Mga ganyan-ganyan. Para para mas prepare tayo. Ayan, para hindi ko na makalimutan. Nilagay ko na talaga dyan. Tapos yung ating mga adapter. Kailangan ko ng dalawa kasi para isa sa phone ko, isa sa GoPro ko. Ayan. Tapos, meron din tayong mga dito. Meron din akong ayan, Yabi. Tapos yung kiluhan ng ating bagahe, dadalhin ko rin yan para pag nasa Pinas na tayo mga palangga, hindi tayo kikiluhin ko na lang yung aking bagahe pagka na-over ba ako, babawasan ko, pagka kulang, dalagyan ko. Kaya yan, ganyan. So, dadalhin ko rin ito. Tapos, ito yung ko mga palangga yung sinasabi ko sa inyo. Kasi itong malita na ito, pang 25 kg lang ito mga palangga. Yung bagahe ko, 30. Kaya, maghahanap ako ng maleta doon sa taas. Tingnan natin, samahan nyo ako mga palangga. Maghanap tayo dito ng maleta sa taas. Medyo makalat pa dito sa taas namin mga palangga. Kasi hindi pa kami nakapag-ayos. Ayan itong electric fan naman na ito, tinanggal ni Arto kasi nilagay niya dito sa tatay niya to na electric fan. Ito yung mga binigay pa sa amin na ng kapitbahay ito. Yan. Dito namin muna sila nilagay. So, dito na tayo mga palangga. Maghanap tayo dito ng malita. Ito yung room ng anak ko pagka dumating siya dito. Anak kong babae. Medyo magulo dito sa sa loob. Wait lang. Nakakatakot naman dito, uy. Ayan. Ay, ayun, meron ako nakita. Itong blue. Itong blue ba? Parang nagamit na ata namin to nung Oo, ito na lang gamitin ko siguro. Ayan. Ito Kikita nyo ba yan? Ito na lang siguro gamitin ko kasi medyo maliit lang siya. Tapos, parang marumi naman. Wait lang. Kasi masyadong malaki yung isa doon sa labas Wait lang. Ito bang gagamitin ko? Ayan. Hindi na siguro to. Hindi naman ba? Oh, may medyas ko pa. Ito nga yung ginamit namin mga palangga. Andito pa yung medyas ko. Ito nga yung ginamit namin noon. Ito na lang bang gagamitin ko? Ayan Tingnan ko kung kung mas malaki yung itim, ito na lang yung gagamitin ko. Wait lang, baka meron pa dito. Masyadong malalaki naman kasi. Maraming bagahe si Arto dito mga palangga kasi pagka nagpupunta sila ng US, pagka pumupunta sila ng Florida, marami silang dala. Kaya ito pero parang maliit naman ito. Ano ba to? Ano ba tong dito? Maliit siya Ano lang siya? Ito naman, parang sobrang laki naman ito. Tingnan ko nga ito. Ayan Ito. Magkasing laki ba sila? Okay lang naman kasi ito mga palangga. Kasi 4 naman yung niya Ay, mas malaki ito mga palangga. Mas malaki ito dito kaysa sa dito. Ito na lang siguro yung gagamitin ko Tignan natin. Na talaga ako, na-stress na talaga ako sa gamit ko mga palangga. Kasi, pang tatlong beses ko na siyang nilipat-lipat ng ng malita. Ito yung ginamit namin noon, marami pa Punasan ko lang ito. Ayos na ito. Ito na lang. Ano yung gamitin natin?
Ayan. So, baba na tayo. Ibaba ko na ito siya. Ayan pa yung tag, oh. Helsinki Duha. Ito nga yung ginamit namin noon. Mga palangga, tapos na ako mag-impake. Ayan, oh. Nakilo ko na rin siya. Ito, eksakto siya na 8. Pero okay lang yan kasi dito sa Helsinki, mga palangga, Helsinki Airport, hindi naman siya kinikilo yung ating hand carry. Doon lang talaga sa Manila, papunta ng probinsya, doon nila kinikilo yung ating hand carry. And then ito, ano din siya, 31 kg. Ito siya. Okay na siya, naka-impake na ako. Ito yung ating mga dadalhin. Ready to go na tayo mga palangga. Ayan, yung ating jacket. Tapos, meron akong isang bag mga palangga. Ayan, oh. Ayan. Yung, ano ba? Yung tawag nito, yung personal belongings ko na bag. Yung mga papeles ko nandito. Ayan, oh. Para mabilis ko lang siyang kunin. Ganyan. Kasi, bala ko mga palangga. Ito sana yung dalhin ko. Kaso, hindi magkasya yung mga papilis ko, kaya iwan ko na yan, yung bag na yan. Tapos, ito na lang yung dadalhin natin, yung backpack ba, yan. Tapos, ayan, para pagka, halimbawa, magsobra tayo ng bagahe, pwede ko siya ilagay dito sa ating backpack. Ayan. So, ngayon mga palangga, alas 12 na yata ng tanghali. Iwan ko anong oras na ba. Kasi nakikinig ako ng Rapitol po kanina. 12:26 na ng tanghali mga palangga. Wala pa rin si Arto. Kakain sana kami Mamaya, dito pala kakain yung mga yung mga Pilipina na bago natin kasama dito sa work mga palangga. And then dito sila magdi-dinner. Bibili lang siguro ako ng pizza tsaka ng kebab roll. Yun lang kasi tamad na ako magluto mga palangga. Yun na lang i-dinner namin. Hindi na ako magluto-luto Tsaka wala din naman akong iluluto. Ayan. So, ngayon, tingnan nyo, ang daming doon sa labas. Daming mga bubuyog na pumupunta sa tulips ko. Ayan yung ating view dyan sa labas, mga palangga, Sabi ni Arto, pagdating ko daw dito ng Finland, pagbalik ko daw dito, green na yung mga yan. Kasi tutubo na yung mga grass dyan, mga palangga. Tapos, naalala ko na naman naalis ako. Nalulungkot na naman ako mga palangga. So, okay na yung ating bagahe. Wala na tayong problema. Siguro maglakad-lakad ako mga palangga. Or kakain muna ako. Tapos maglakad-lakad ako doon sa labas. Tingnan ko kung... Gusto ko kasing gusto ko makakita ng mga flowers ba. Tsaka tingnan ko yung yung pako. Yung pako dyan sa labas namin. Kung bumuka na ba. Kung kung ready na ba siyang kunin. Kasi alam mo, nakakain naman talaga yung mga pako dito, Hindi lang talaga alam ng mga pin. Hindi lang talaga nila alam na pwedeng kainin yung pako, mga palangga, yung ferns ba. Ayun. Ang sarap ng ang sarap pakinggan ng mga ibon, mga palangga. Alam niyo yung aming apple, ang dami ng bulaklak. Pati yung cherry. Sabi ko kay Arto pala, putulin niya itong cherry mga palangga kasi para tawag nito kasi sobrang tanda na ito yung cherry namin cherry yan siya mga palangga. Putulin niya ba para magsaha siya mga palangga ba dito ayan may saha nga siya na bago ayan sabi ko sa kanya putulin niya dito para sa next na mga taon na siya magsaha na siya ng bago. Tsaka yung ating apple mga palangga ang ganda ng bulaklak ng apple. Ayan ang ganda-ganda tingnan niyo diba ang ganda ng bulaklak ng apple. Yung apple din puputulan din niya ni Arto mga palangga kasi sinabi ko na sa kanya naputulan niya para magsaha yung ating apple. Dito tayo puntahan natin yung ferns palangga. May nakita akong pako, tingnan natin dito. Baba tayo dito dito sa gilid lang. Ayan. Mamaya madisgrasya pa tayo dito. Nako. Ayan diba? Merong mga ayan mga palangga diba? Ito nakikita ko sa sa vlog ng Pilipina. Ayan diba? Ito yung pako. Ayan ayan. Diba?
Ipagkain na tayo. Ayan. Ang sarap kaya nito, di ba? Ito lang yung kukunin natin mga palangga, yung mga bagong sibol ba? Kasi, di ba, ano ito, ilapuhan lang naman ito mga palangga, di ba? Ilapuhan lang siya, tapos pwede mo na siyang isawsaw sa bagoong. Ito siya. Ayan, oh. Ang dami-dami pala eh. Yung iba matanda na. Sayang. Yun, oh. Andun pa sa baba. Muha tayong pako eh. Sabi nga nung isang Pilipina kahapon, manguha siya ng pako kasi nakakain daw talaga ito. Sabi niya kahapon. Sabi ko, ako din eh. Yan din yung plano ko eh. Manguha ng pako. Tapos sabi ng isang kasama nila, ay pag nalason ka dyan, sabi nila. Sabi niya naman, huwag kang mag-alala, akong unang titikim. Sabi niya. Ayan. Ayan oh. O, diba? Meron pa dyan oh. Pero, ipakita ko muna to sa ano. Sa Pinay. Picturean ko muna. Para ano. Aray ko. Para makasure tayo. Pero, kinakain talaga to mga palangga. Mas malalaki pa nga yung sa Alaska eh. Yung vlogger na taga Alaska mga palangga. Merong vlogger, nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Yung vlogger na taga Alaska, ito din yung kinakain nila. Nilalapuhan nilang, tingnan niyo yung bulaklak mga palangga oh. Ang ganda. Ayan oh. Yan, puting-puti. Tingnan niyo siya oh. Pasok tayo sa loob. Mga palangga, gumagawa ako na aking A-travel. Ang ano talaga, ang nakakainis. Ang daming pasikot-sikot. Wait lang, tumawag si Arto sa akin. May parating daw siya. Iwan ko, mayroon daw siyang something para sa akin. Tignan natin mga palangga. Ano kayang dala niya? Sabi niya, labas daw ako. Ano yan? What's that? Ay, what's that? Grabe naman yung pagka-what's that ko. Sorry mga palangga, ha? Ano yung dala niya? Ah! May dala siyang ano mga palangga, yung tuya-tuya na upuan. Okay. It's for you. Okay, no to Tolly. Yeah. It's for you. Really? Yeah. I'm not that old. I am, but it's for you. Mga palangga, oh. How about my Kano? Maybe I put it there. Not outside. Mixi. Hey, sisälle. Ang palangga, oh. Dala niya. We put that inside there because I like that. Okay. It's my house color. Yo. There Diba? is black one, but I take that brown. Yo. Kiva, kitos rakas. Ole hyvä. Mga palangga, nagbihis ako kasi pupunta dito yung mga Pinay. Pupunta sila dito mga palangga. Maglalakad-lakad daw kami. Wait lang, ano ko muna tong aking kamuti kasi baka mainit masyado dito sa ano ba. Ayan oh, masyadong mainit. Ilagay natin dito sa baba. Wait, dagdagan ko tong tubig nila. Pupunta daw sila dito mga palangga kasi maglalakad-lakad kami. Hinihintay ko sila. Ayan. Nakapag-ayos-ayos na ako dito sa bahay. Kaya pwede nang pabisitahan. Pagka hindi kasi ako nakapaglinis mga palangga, nahihiya ako na may bisita dito sa bahay kasi baka sabihin nila hindi ako naglilinis, gano'n. Minsan tamad lang talaga ako mga palangga. Ayan. Pinalitan ko yung tubig nila. Wait na. May nag-message. Notification. Dito na po kami. Ay, wait lang. Papasukin ko muna sila dito sa bahay. Wait lang.
Mga palangga, andito kami sa ano, sa may pinapaliguan nila, yung Kisaranta. Ayun, may nagsiswimming doon mga palangga, oh. Ito yung mga Pilipina, oh, nakasama ko, oh. Nandito sila, nag-enjoy sila ng view. Si Joy, si Marie, tsaka si April. Ayan. Dinala ko sila dito kasi gusto daw nila makita yung ano, yung view. Maraming isda dito, be, pero maliliit lang. Yung malalaki nandun sa gitna. Nakakatakot naman ito, eh. Mga palanggaan, dito kami sa ano, oh, munisipyo. Ang ganda ng ano, ng bulaklak ng apple, oh. Ayan, namumulaklak na yung apple namin. O, amin to kasi for everybody naman ito, eh. Ayan, oh, ito pa, oh. Ito, ang ganda nito, oh. Tingnan niyo, puti-puti yung bulaklak niya, mga palangga. Ayan, oh. Andun sila, oh, mga kasama ko. Halika na, Marie, pipictura na. Ang ganda. Green apple ito siya. Ayun siya, yung red na maliliit. Itong green apple. Ganda, no, mga palangga, no. Yan, ang ganda-ganda niya talaga, mga palangga, oh. Sobrang puti. First time ko nakita ito kasi last time bunga na yun nung nakita. Kasi hindi naman ako nagagala-gala. Ayan. Ang ganda, oh, parang kuton, no? Parang siyang kuton. Narinig mo yun? Punta kami ng ano, Dandelion Field. Narinig ko yun. Doon, oh. Ano yun? Parang ano yun na. Dito kami mga palangga. Ang ganda ng Dandelion Field. Ayan. Ah? Ang gaganda nila. Parang ginagawang tea ito, eh. Tinitilang mo ang kasama namin. Ayoko. Be, kainin mo na, be. Ayan, dito, oh. Maganda dito. Pangki. Ayan, dito. Ah, dito na lang. Umupo ka doon, Marie. Upo tayo, ganun. Ay, doon Ang ganda, oh. gitna. Sabi mo, doon ka sa gitna. Tama na lang tayo. Ganyan, no. Ang ganda, oh. Di ba, mga palangga? Dilaw na dilaw. Nakikita ba sa video? Alin sa gitna? Parang mas maganda doon. Mas maganda doon. Tara na doon. Mga palangga, kakain na kami. Yung padispedida ko, oh. Kebab roll, saka ano, pizza. Hindi na kami nagluto kasi ano. Tamad na. Masarap ano to. Tanggalin mo sis. Tanggalin talaga. Ay, ganun siya. Kala ko kailangan. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Smiles they fade because her daughter only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten,